Happy Easter po sa lahat. Magandang araw po mga kabayan. Welcome po sa Pinilang Alakbayan. Napakasaya ko po ngayon. Dahil may hinihintay po ako, nabili ko po sa online. Opo, silver po. Ah! Binibenta po yun ng mga mahigit 40 o 50 euro. Pero nakuha ko lang po ng 10 euro. Tayo lang po natin. Pakita ko po sa inyo. Sobrang excited po ako. Yeah, dumating na po. Diniliver po dito. Nagbigay po ko ng extra bayad po. 3 euro. Kasi pag papapost, malapit lang din po, di same time po kami. Pagpapost 3 euro, siyempre, yung fuel po, ang babayaran. You've got great taste. I know. Tapos sulat sa lagyan muna natin. Dito pareho. Bakit? Yan, natin. Ay, nako. Napakasaya ko talaga. Napahinga ako ng malalim kapag naka-jackpot po ako. Natsyag ko po ito sa internet. Nagaling po natin pareho yung, yan, ganda po. Creamer, saka sugar bowl. Ating sugar bowl. Ito po yung creamer. Creamer bowl, sugar bowl. Cream bowl, cream bowl, sugar bowl. Yan. Yung base po niyan, ito, silver po ito. Sa 10 euro po, mga po yung 6,000. Ay, 6,000. Sorry. 600 plus. Pero, antique po ito. Ito, crystal po. O, di ba? Hindi siya bastang babasagin na, po. Tapos yung ilalim ito, metal base po yan. Silver plated. Pero ito po yung pinaka silver po niyan. Timbangin po muna natin bago ko po pakita sa inyo yung stamp. Paganda po pag naka-jackpot po kasi yung value po nito, di ba? Kahit sa per gram na lang, ito po, mga siguro 15 to 20 grams. Ito po, pag tinanggal, siyempre nyo tatanggal, mabibenta po ito ng mahal, di ba? Timbangin po natin kung kaya pala natin timbangin, hindi naman pala. Sige, timbangin na rin natin. Hindi naman siya pure silver. Nag-assume lang ako. Ayan. Ito muna ng sugar bowl. 156 grams. Palagyan na natin ito 110 grams. So meron pa tayong 40 grams kasi may palaman pa ito 56 grams. Ito mabigat. Ay, hindi kaya. Hanggang 200 lang 2 grams. Oh. Ito more than 200 grams. Hanapin po natin yung marking. Dali lang po, nagbablurred. Ayan, hanapin po natin. Ayun. Ayun. Ayan po, napakalinaw. 813. H po ibig sinopya sa Finland po. Finnish designer po ito. O, di ba? Yan po. Kaya ito, tanggalin po ninyo. Laki. Di ba? Ganda po, no? Tapos napakalinis. Walang gas-gas. Ang isa, tingnan natin. Ako, paano wala ito? Ayun, meron. Isa kinakabahan ako Ayan, same mark. 813. Silver. Diba? Ito po. Silver plated. MH maker po yan. Finnish designer po. Diba? Napakaganda po, no? Siya nga po pala, hindi ko po alam kung nabanggit ko po sa inyo na yung sa nag-sale po na okay, nag 50%, binibenta po ito ng 35 euro. So ito, itong malaki po na to, nabili ko lang po ng 17 euro and 50 cents. Ang laki po, ito silver din po yan. Itong sa ilalim, may takip. Pero ito, buo silver po, mabigat. Jackpot po ako, di ba?
Pakita ko po sa inyo yung ano nito, marking. Asan na? May marking to eh. Ayun. Ito ay 30. Mas mataas ang ano nito. Ang silver content. Ito pong buo po na to. Silver. Crystal din po ito. Antique po ito. Finish design yun. Imagine po ninyo, di ba? Ayan po. Ito po yung ano yan eh. Ang dati binili ko. Hindi ko yata na-upload. Yung minus 50%. Ayan po. 35 euro minus 50%, 70-50. Tinatabi ko po kung saan nabili ko. Ito po kasi, binili ko po sa online ukay-ukay. Dito lang po sa area po namin. Nagulat po ako kasi, pag na-search po sa online ukay-ukay, may mga suggestions, recommendations. Tapos nakita ko to, nung na-check ko, ano kaya yung silver guy, yung tinira ko yung picture. Tapos nakita ko presyo, 60 euro isang set. Isang peraso, 30 euro. Tapos, binaba ko yung ibang recommendation. Sabi ko, bakit ito 10 euro lang? Tapos dito pa po sa ano namin, sa town. Message ko agad, sabi ko, bibiling ko. Kahit hindi ko sarado, talagang silver. Kasi minsan pa nakasulat ALP o alpaca. Ibig sabihin po nun silver plated o kaya NS, new silver o kaya UH. Hopia o new silver po sa finish. Tapos sinignan ko. Ay, no. Alam po, sabi sa ito tinignan ko tuloy. Nandito po, tinignan po natin silver nga. So, relieved na ako. Ibig sabihin hindi siya silver plated. Ito po. Ito sa antique. Kaya po natin, wag po natin pagbabasihan yung silver price na scrap price. Ito nabibenta po sa online na kahit po sa eBay o sa ano ba yun? Etsy. Bibenta po ito ng 80 to 100 plus euro. Ito po. Kasi crystal po to. Antique. Finish design. Ito nabibenta po ito ng sa online. Itong dalawa. 50 to 100 euro. So, kung average price po, ito nabibili po ito ng 200 euro. Antique value, saka po yung silver. Kung mababasehan naman po natin yung silver per gram, palagyan na po natin ito. Malaki din po ito. More than 20 grams o 40 grams. Ito, ang laki din po. 30 grams. 20, 40, saka 30. 80 grams. Malaking value na rin po yun. Pero hindi ko pa sigurado kasi na-estimate ko lang. Pero sa tingin ko, ito mabigat eh. Ito mas mabigat pa yung pagka-silver ito. Ito more than ano po ito. More than 40 grams po ito. Ang laki eh. Yan po, makikita nyo naman yung kamay ko eh. Ang laki. Palaman po yan. Palaman po yan. Karamihan pinapalaman po nila dito, gypsum. Yung palaman nila. Yan po. Diba? Yan po, tingnan nyo po yung quality oh. Buong buo. Kasi pag ginahin nyo at nagdugo yung kamay, ibig sabihin, sira yun. Talagang ginanon. Pakalinis. Pero pag binibenta nga ito, may tapyas. Mahal pa na binibenta. Ito po isang pares. Binenta po ng 10 euro sa akin. Margin po rin yun, diba? Hindi pa ako bibili ng ng more than 20 o 30 euro. Maliban na po kung malaki. Talagang silver yun. Pero pag mga ganito, talaga nang babarat ako. Minsan kalahati ang barat ko. Minsan nasa nakaligre-repay. Minsan nabubusta na sa akin. Mabait ng pusit, polite sila. Minsan sabihin nila, sorry, hindi ko bibenta sa ganyang kababang presyo. Mga ganun. Buisit na po sila, hindi po sila bastos magsalita. Diyan na po nyo dito. Ito, ang laki. Ito, gagawin ko pong collection ko po. Ito, uwi ko po baka uwi ko sa Pilipinas. Kaya lang mabigat eh. Isipin ko po muna. Pero sa Pilipinas, di po mag-uwi ng mga alahas. Dito ko po ibibenta yung mga alahas. Ilagay ko po collection ko. Ganda. Sobrang saya ko po. Ay, tsaga-tsagaan po talaga dito. Kasi yung mga tao dito, yung pinuntahan ko po nito,
Ito, mayaman po yung ano, yung may-ari. Parang bariwala lang. Parang hindi pa sila tinitingnan, hindi na rin tinitingnan kung silver ba yun o ano. Parang wala lang. Pag gusto nila ibenta, ano po sila dito eh. Ito talaga eh. Lagi kong binabalikan to sa ukay-ukay kung bababa ang presyo. Tapos nag 50%, lahat 50%. Yung mga ibang alas, di ko naabutan. Sayang, hinayang po sa mga alas, di ko naabutan. Ito rin po yung naabutan ko silver. Yung mga ginto, saka yung silver, ubos. Ito lang po yung naabutan ko sa 50%. Pero, papasalamat na rin po sa Panginoon kasi, ibibenta ko po yan. Oh. Tapos, habang tumataas ang value. Tapos, silver. Hindi ko po linisan kasi, hindi ko po yan yung linisin ng makitab na makitab. Hindi po punas-punasan ko po. Yan, para mas maganda po yung makita yung antique style. Ganda po, no? Ay, nako. Ay. Paano po mga kabayan? Sa panahon po ngayon, kailangan po tayo maging madiskarte. Wag po tayo maging mapanlamang sa kapwa. Okay lang po tayo tumawad, di ba? Katulad po sa ginagawa ko. Wala na pong masama eh. Kung nasulit, pwede tumawad, di ba? Siyempre, ganun po talaga sa panahon po ngayon. At wag po tayo makipag-away. Kapag nagbibenta tayo, bibili po tayo. O basta maging pasensyoso po tayo sa lahat po ng bagay. Kahit sa bahay po. Lalo na po sa pamilya po natin. Mahalin po natin sobrang pamilya po natin. Lalo na po ang ating mga magulang. Kung may edad na po yung mga magulang po natin. At kung sagot-sagutin rin lang natin, parang baliwala, wag po. Pero nung malakas sila, hindi natin masagot. Dahil mahina sila eh, ganun. Kapitbahay ko, gising pa. Gising pa yung mga kapitbahay ko rito. Ay, Easter nga pala. Iba yung nagiinuman siguro. Ano po, dumiskarte po tayo ng patas at maging mahinahan po tayo. Basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless you at palagi magandang araw. Laban lang!